Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo ba na pinagpala tayo? Lahat tayo, pinagpala tayo. Alam mo kung bakit? Kasi kokonti tayo. Kasi munting kawan lang tayo. Kung maaalala niyo yung istorya ni Gideon, from 32,000 to 300. Tights lang yung ano eh. Nakuha ng Diyos sa Gideon 300, ganun din tayo eh. Gaano karami tayo nung araw? Si HCCP, LCJ, ACLJ na lang ngayon. Sana nga umabot pa kahit 100 man lang tayo, di ba? Yung Gideon 300 eh. Ilan kaya tayo? Gideon 30? Pero ang importante mga kapatid eh, hindi naman paramihan eh. Yung elite force, kahit sa mga pulis, yung Manila's Finest, piling-pili yun. Sa mga, yung mga SWAT, piling-pili yun. Dito sa Pilipinas, meron din tayo yan, mga elite force. Tapat mo yung electric sorry. O, ba't pinatay? Ba't pinatay? Hindi nawala ko lalaki eh. Ilipat ko na sa sasama. Yun lang yun. Pero ba't may ilaw? Kaya nga, wala. Ba't ganun? Nasira na? Baka sa wire ko. Magtapos ka lang na Ba't kaya may ilaw? Hindi pa tumatakbo? Okay, balik tayo dito, mga kapatid. Gano'n yan, nag-overcut. Teka muna ha. Pre, meron ba tayong battery? Nag-blink eh. Ibang microphone na lang kaya gamitin ko. Ito na lang. Anong Para battery niya? siguro Anong para- battery niya? doon niya sa Pero marami tayong battery. May battery. Anong battery niya? Double A. Okay. Ang daming hadlang ah. Tuloy natin. Hindi siya mananalo. No? Tuloy pa rin ang laban. Basahin ko sa inyo. Ang Luke 12:32, bakit pinagpala tayo? Huwag kayong matakot, mga munting kawan. Ina-address na sa munting kawan. Hindi sinabing sa malaking kawan. Huwag kayong matakot, munting kawan. Sapagkat nakakaluhod na mainam sa inyong ama ang sa inyo ibigay ang kanyang kaharian. O di ba pinagpala tayo? Kasi ang pagpapala, buhay na walang hanggan eh. Sa munting kawan pala ibibigay ang kaharian ng Diyos eh. Kaya ang buhay natin mga kapatid, kumbaga sa sa pagtatayo ng bahay, dumaan ang iglesia nito sa filtering eh. Yung pagbibistay. Kasi pag magpapalitada na, yung finishing touches na, gagamit ng buhangin na pino. Yung fine sand, para gamiting palitada. Kasi yun na yung finishing, susunod na, pipinturahan na eh. Ngayon, para makagawa kasi hindi didikit sa pader yung malalaking bato eh. May mga bato, kailangan pinong-pinong buhangin. Refine, na disciple na, naturuan na, naging disipulo na. Yun ang ginagawa sa bahay. May papalitada na yun, tapos pwede ng finishing. Ganun ang ginagawa sa atin, pinipilter ang iglesia, kaya kumukonte. Kahit sa marathon, yung marathon, hindi naman lahat na sumali doon, 1,000 nakaka-finisher, hindi. Kaunti lang din yung mga the finisher na nakakakuha ng ng prize. Tsaka ewan ko ano pa tinatanggap ng the finisher. So ganun din ang buhay pananampalataya. Kaunti lang. Marami ang tinawag, kaunti lang ang Many are called, but few are chosen, and fewer are faithful. So yun talaga ang sistema ng Diyos. Kasi hindi siya papayag na yung pagtitirhan niya doon sa langit ng mga anak niya, hindi tunay na anak. Hindi pa nga nililika ang langit at lupa, gumawa na ang Diyos ng bahay niya. Kinumpleto yung kwarto doon para sa atin lahat yun eh. Nakaprepara lahat yun para sa atin lahat. Kaya ang kalooban ng Diyos sa atin, iligtas yung mga anak niya dito sa lupa. Kaya ako sinabing mapala tayo kasi kakaunti tayo. Sa Deuteronomy 7:7 may sinabi din siya.
Deuteronomy 7:7. Hindi kayo inibig ng Panginoon o pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami. Sabihin lang, kaysa sa alinmang bayan, kapag kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Di ba tayo pinakamaliit sa lahat ng iglesia ng magsimula sa CHCCP, LCD, ACLJ, ngayon ACLJ na. Kita mo, kaya mapalan tayo mga kapatid. Hinira tayo ng Diyos, tinawag tayo, pinili at gagawing matapat. Kasi kailangan yung mga elite force lang eh. Yung istorya ni Gideon, alam nyo? Dumating kasi yung anghel kay Gideon, si Gideon nag-aano ng wit eh. Kasi ano sila eh, under sila ng mga Midianites eh. For 7 years, pinaparugahan sila ng Midianites. Gusto ng Diyos iligtas ang Israel sa kamay ng Midianites. Ang nakita niyang magliligtas doon si Gideon. Eh si Gideon, nasa lahi ng Manase yun. Manase. Sabi ngayon ni Gideon, ba't ako pipiliin nyo eh? Napakaliit ng Manase at pinakamahina sa lahat. Pinakakokonte, mahina, walang kwenta kami. Ba't ako? Sabi ng anghel sa kanya, you are a mighty warrior. Kung ang tingin ni Gideon sa sarili niya, napakaliit, napakababa, iba ang tingin ng Diyos sa kanya. Pwede siyang baguhin. Kasi ang pakikipagdigma, hindi naman magitan ng tao. Ang Diyos ang makikipagdigmaan. Kaya anong mangyari ngayon, sundin lang ang instruction ng Diyos, panalo sila sa gera. Ang instruction ng Diyos, magdadala ka ng banga, trumpeta, kaka ng tulo. Ang gagawin niyo lang, lulusubin niyo yung kampo ng Midianites. Sisigaw lang kayo ng malakas na sigaw na the sword of God is the sword of Gideon. Babasagin niyo yung banga, tapos tutrumpeta kayo. Aba eh, 100,000 yung kalaban nila. Alam niyo, namatay lahat yun. Hindi nila pinatay. Sila nagpataya kasi nagulantang eh. Ang akala nila, sa katerbay kalaban. Kasi, sige, pinagbabasag yung banga eh. Di ang ingay nun. Trompeta pa, tsaka sigawan. Akala ang dami-dami, tumakbo. Tapos sila nagpataya. So yun ang paraan ng Diyos eh. Yung wall of Jericho. Hindi rin naman sila nakipaglaban dun. Diyos ang nakipaglaban. Sinunod lang yung instruction ng Diyos. O alam niyo yung istorya ng Jericho, di ba? Pinaikot ng 6 times sa Jericho. Dala yung Ark of Covenant. Pagdating na sa ikapitong ikot nila, yung mga sacerdote dadalhin yung Ark of the Covenant. Tapos ayun, magsisigawan din sila ng magsisigawan. Tapos ayun, bumagsak na yung wall of Jericho. Ang Diyos ang nagpabagsak. So ang buhay natin, mga kapatid, ang Diyos ang nakikipaglaban, hindi tayo. Kaya relax ka lang eh. Kahit ano nangyayari sa'yo, inaaway ka, inaapi ka. Outcast ka, okay lang yun. Alam niyo ba ang outcast ang pinakamahal ng Diyos? Yung itinatapon, yung mga outcast. Alam niyo ba kung sino unang sumamba kay Kristo? Yung outcast, pastor. Kasi hindi binibilang sa Israel ang pastor, dumi lang sa kanila yun. Kasi kailangan pa bang gumraduate ka para maging pastor ka ng tuba? Kailangan ba mataas ang pinag-aralan? Eh, kaya walang kakwenta-kwenta yung trabaho ng pastor. Sino unang nakakita ng pagsamba kay Kristo? Ang mga pastor. Si Kristo din napakababa. Alam niyo kung sa pinanganak ni Maria si Kristo, sa grotto. Cave. Kasi, kagampanan na eh. Kaya naghahanap sila ng aanak ni Maria. Eh, nung panahon na yun, ang daming transient eh. Punong-puno na mga motel. Dinala sila ng Diyos sa grotto, sa cave. O pagdating doon, yun, nanganak si Maria doon. Nagpakita yung anghel sa mga pastor. Sabi ng anghel, puntahin niyo yung ang hari ng Israel. Ipinanganak na, Emmanuel, God is with us. Purihin ang Panginoon. Ang nagpunta doon na sumambang una, yung mga pastor. Yung mga walang kakwenta-kwenta, yung mga outcast. Yun ang mahal ng Diyos eh. Yung Magi, hindi naman 3 kings yun eh, Magi yun eh. Kaya hindi rin 3 Magi yun. Sabi ang mga Magi eh. Ibig sabihin, sobra pa sa 3 yun. Kaya lang ang offer yung 3. Bago nila nasamba si Kristo na, it takes years. Kasi nagliligid pa sila, hinahanap nila, sinusundan nila yung bituin eh. Kung saan bababa eh. Hindi yung pagka nanganak si Kristo na, hindi, it takes time pa. Kaya nga pinapatay ni Herodes, 2 taon hanggang pababa, ang tagal pa. Kasi sabi niya sa Magi, balikan niyo ako dito pag natagpuan niyo.
Kaya nung sambahin ng Magi si Kristo nag-offering, it takes years pa rin. Hindi yung pakakapanganak lang. Ang unang-unang sumamba sa kanila, kakapanganak lang, yung mga shepherd, yung mga outcast, yung mga hari, yung mga mayayaman, it takes time pa bago nakasamba. So mga kapatid, mapalad na mapalad tayo. Kasi kakarampot lang tayo. Kasi doon sa konti, doon mo makikita tunay. Kaya nga, paano lalabas ang tunay kung hindi mo padadaanin sa mga maraming pagsubok? Paano mo ipipilter? Ngayon, iba pagpipilter Sa mukha pinipilter para gumanda, pumogi. Para pag isinir niya yung picture niya, na-filter na. Ba't hindi mo filterin ng sarili mo? Tignan mo, pakabanalin mo sarili mo. Tignan mo sarili mo, ikaw ba'y okay? Ikaw ba'y karapat-dapat sa ito? Tunay ka bang alagad? Yun ang i-filter mo. Hindi yung sa photo magic gagamitin mo. Sa Facebook para makitang maganda ka. Kung pangit ka rin naman, kahit maganda ka, pangit ka pa rin Doon ka lang maganda. Nagogoyo mo yung hindi mo kakilala. Pero yung kakilala mo, pangit ka pa rin. Wala kang kahit goyoin mo sarili mo, hindi mo magogoyo Kaya ang hanap ng Diyos sa atin, mga kapatid, yung hindi manggugoyo. Yung tunay na Kristiyano. Kasi pupunuin niya yung kanyang bahay doon ng mga tunay na Kristiyano. And outside are the dogs. Walang makakapasok doon na abominable o marumi. Kaya nga walang pintuan yun, walang saraduhan yun Bakit? Hindi na makakapasok doon na marumi. Parang si Satanas lang yan Kung paano binato ni Michael sa lupa, si Satanas at yung wanted angels niya. Ganun din yan Hindi na nakapasok si Satanas sa third heaven. Bakit? Talo na yung authority niya, natapos na ni Kristo authority. Kaya tayo mga nananatiling konti, yung iba ang mga idea ng mga taong walang pagkilala sa Diyos, ilang kayo doon? Mga 15, pero konti pala kayo. Ang batayan nila, minority. Majority. Ang batayan ng Diyos, minority. Yung outcast, si David, outcast yun Pinalayas yun ni Nagsaulit, tapos pinapatay pa araw-araw. Fugitive Sino naging member ni David? Yung outcast din. Yung pinalayas din ni Saul. Ako, outcast ako Pinalayas din ako At lahat halos di kayo, pinalayas kayo, di ba? Mga pinalayas ang outcast. Bakit? Mahal na mahal ng Diyos yung outcast. Kaya kita mo, sabi niya, ako'y ama sa mga ulila. Ako ang padre sa mga widow. Mahal na mahal ng Diyos yung inaapi. Mahal na mahal ng Diyos yung walang kakayanan, yung mahina. Kaya nga gustong patunayan ng Diyos ang kapangyarihan niya sa mahina. Kaya hindi maraming tinawag na matalino. Kung hindi, kita mo yung 12 apostol ni Kristo, may matalino ba talaga doon sa pangmundo? Puro kung hindi nag-aalaga ng hayop yung fisherman Anong criteria ko? Pero yun ang tinawag ni Kristo. Pero tignan nyo mabuti, di ba 12? Bakit naging 11? Kasi nga konti lang dadaan sa filtering. Hindi nakapasa si Judas Sinibak siya. Pinalit si Mataya sa kanya. So ganun ang Diyos natin Hindi siya tumitingin sa sa panlabas na anyo o sa bilang, sa puso. Kita mo, nang palitan ng hari si Saul ni David. Si Eliab na anak ni Jesse, sabi, ito pwedeng hari. Sabi ng Diyos, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo. Hindi ako tumitingin sa loob, ako tumitingin sa puso. Ganon din tayo. Kaya tayo nandito ngayon, konti lang tayo. Bakit? Puso ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Kasi wala namang bagay na hindi tayo magkukulang. Walang mabuti o mabait sa lupa na hindi nagkakasala. Pero tayo yung hiniran ng Diyos. Bakit? Tapat ka. Sabi sa Revelation. Revelation 17:14, ito sabi, makikipagbaka mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero. Kapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. At ang mga kasama niya na tinawag at mga pinili at ang mga tapat. Ang nanaig, ang naging overcomer, yung mga matatapat.
Maraming tinawag, 32,000 ang tinawag. Sa Israel, sabi ng Diyos, ang dami, Gideon. Sabihin mo sa kanila kung sino yung ayaw talaga maglingkod sa Diyos, yung ayaw talaga magtiis, magtiyaga sa Diyos, sabihin mo, umuwi na sila sa bahay nila. Abay, ang yun pala gusto ng iba, 22,000? Bili mo, 22,000 yun, natira 10,000. Sabi ng Diyos, ang dami, hindi ako marunong lahat eh. Dalhin mo din dun sa batis. Sasabihin ko sa iyo kung ano gagawin mo. Hindi dinala sa batis. Sabi ng Diyos kay Gideon, painumin mo sila ng tubig dun sa batis. Ako bahala, sabihin ko sa iyo kung sino pinili ko. Marami yung uminom na parang aso. Dinilaan, parang bowl. Isang malaking batis, ginawang bowl. Dinilaan, 300 yung uminom doon sa pamamagitan ng kamay. Ibig sabihin, naturuan na. Hindi na aso, tupa na. Kasi ang aso, walang alam yun eh. Walang alam sa katotohanan ng aso. Wala nga panlasa yun eh. Kinakain niya nga ebak niya. Yung pati nga asukan niya, kinakain niya eh. Ang tupa, hindi. Tahimik lang yun. Malinis yun. So nagkaroon ng Gideon 300. Yun ang mga elite force ng Israel. Naging judge pa si Gideon ng 40 years. Yung tingin ni Gideon sa sarili na mahina siya, wala siyang kwenta, outcast siya. Yun ang gusto ng Diyos eh. Yung tingin mo, mahina ka, outcast ka, wala kang kwenta, para mapalakas ka niya. Kasi kung malakas ka, ba't ka papalalakasin? Malakas ka pala. Eh kung banal ka, ba't ka papabanal? Banal ka pala. Kaya ang tinatawag ng Diyos, makasalanan para pabanalin. Hindi yung matuwid. Excuse me. Thank you. Hindi yung matuwid. Matuwid ka pala bakit tatawagin ka pa? Ang nangangailangan ng doktor, yung may sakit. Kaya tayo may sakit tayong lahat. Ang sakit natin unang-una sa bulsa. Yan ang hanggang ngayon yata may sakit pa sa bulsa. Mag-iikapo ka, magandog ka. Luwalhatiin mo ang Diyos ng pagsunod, tasagana ka at uunlad ka. Sumunod ka lang ng sumunod sa pananampalataya, uunlad ka. Ayaw mo kasi sumunod ng sumunod eh. Para kang Christmas light. Patay sinde. Lukewarm. Kung kailan mo lang gusto mag-iikapo, mag-iikapo ka. Kung kailan mo gusto sumamba, sasamba ka. Ikaw ang hari ng sarili mo. No one is above the law. Sabi ng Hebrews 10:25 eh. Huwag niyong pababayaan ang pagsasama-sama. Lalo't nalalaman natin na malapit na ang araw. Magtatawaran kayo, maghahayagan kayo, mag-aliwan kayo. Huwag niyong pababayaan ang pagsamba. Kapag doon sa ganong hain, nakakalugod sa Diyos yun. Huwag mong pababayaan, huwag kang magnakaw ka ng ikaputan. Doon maasusumpa ka. Sabi ng Diyos, subukan niyo ko sa bagay nito. Sige. Sige, subukan niyo. Huwag kayong mag-ikapo. Patagalin mo, huwag kang mag-ikapo. Tingnan mo kung ano maganap sa buhay mo. Pero mag-ikapo ka naman na mag-ikapo. Tingnan natin, makita mo kung ano sagana ng buhay mo. Kung titignan niyo, parang ikapo lang, pera, di ba? Utos yun eh. Kahit pera lang ba, utos nga yun eh. Ang mahalaga, pagsunod sa utos ng Diyos. 1 John 3:4. Transgression of the law is a sin. Ang sumalansang sa kautusan ay kasalanan. O mabubuhay ka ba sa kasalanan? Ini-intentional mo. Wala nang hain pa para sa Hebrews 10:26. Kasi kapag sinasadya mo kasalanan, deliberate foul, out of the game ka. Yun ang ginawa ng mga anghel at ni Lucifer. Deliberate foul, intentional foul. Kaya hindi sila pinatawad. Kasi ang pagkakalikha sa kanila, maglilingkod sa Diyos at sa mga maliligtas. Yun lang ang role na gagampanan nila. Ang gustong gampanan ni Lucifer, maging Diyos siya. Archangel lang nga siya. Kasama siya lagi ng Ama sa langit. Nandun siya sa tabi, kasama ng Seraphim. Pinili pa niyang maging Diyos, na disgrasya tuloy siya. O ganun ka din. Manatili ka sa kalagayan tinawag sa iyo. Kung ang kalagayan tinawag sa'yo, hindi ka naman mayaman, pangkaraniwan lang, huwag ka na magpilit na yumaman. Maraming natutuhog dyan sa pagyaman. Bumabaksak ang pananampalataya sa kagustuhan ng pag-ibig sa salapi. Be contented in what you have. Hindi, iiwan mo naman yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga huling araw na to, pag may pera ka, kahit nagtatrabaho yung anak mo, yung apo mo, in-laws mo, pakainin mo, pagpalain mo. Kasi tinawag tayo para magpala. Paano mo malalaman pinagpala ka? Nagpapala ka. Pag hindi ka nagpapala, hindi ka pinagpala, hindi ka nagpapala eh.
Paano mo malalamang nagbibigay ka dahil binibigyan ka? Kasi pag ikaw nagpala, kitang-kita ng Diyos yung puso mo. Gusto mo, pala ng walang gagawin ng Diyos kundi pagpalain ka ng pagpalain. Sagana. Mamumulot ka ng bunga. Hindi ka nakakakit sa puno. Mamumulot ka na lang ng bunga. Kasi nung araw, ang mga Israel nung araw, namumulot ng palay. Kasi yung mga mahihirap, kaya on the 7th year, pag sila nag-aani ng mga wheat, ng mga trigo, yung ikapitong taon, hindi nila inaano yun, kinababayaan nila yun. Tapos, nag-iiwan sila nung pag tumabas ng mga trigo, nag-iiwan ng mga maraming butil. Kasi yung mahihirap ng Israel, mamumulot yun dun eh. Yun ang istorya ni Ruth. Namumulot si Ruth ng mga wheat. Hanggang sa iyo na nga, alam niyo itong istorya na to kay Naomi. Hindi ko na ikukwento to. Basta ang topic ko lang, kaunti lang tayo mga kapatid. Biruin mo, yung New Jerusalem, from the time of Adam and Eve up to the millennium period, ang papasok lang doon, yung kasing laki lang doon. Yung kwartong nandun, yun lang. O gaano kakunti yun? Chinik ko nga yun eh. Kasing laki lang ng United States yung area. Eh, ilang billion ba nasa United States? Palagay mo na 2 to 3 billion. From Adam and Eve to the millennium, 2 to 3 billion lang ba ang anak ng Diyos? Oo, yun lang. Yun lang ang pinili ng Diyos, munti lang. From 10 billion to 2 billion. Kaunti nga lang eh. From Adam and Eve, pinilter na eh. From Adam and Eve, pinilter na hanggang sa millennium, na-filter ng Diyos yun. Alam na ng Diyos ang kumpletong bilang yun. Iginawa na ng kwarto yun doon sa New Jerusalem. Para pag nandun na tayo sa langit, kanya-kanya tayo ng kwarto doon. Kanya-kanya na tayo ng pangalan. Ikaw na bahala doon sa bahay mo kung ano gagawin mo doon. Basta ang importante, ang munting gawan, magmamana nun mga kapatid. Kaya mapalad tayo, munting gawan. Bumasa pa tayo ng mga talata tungkol sa mga munting gawan. Matthew 7:13-14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Inuutos ng Diyos, pumasok ka doon sa makipot na pintuan. Hindi sa malaking pintuan. Kasi pag malaking pintuan, pwede mo isama yung mga kabit, kahit tatlo, pwede mo kabit. Eh, ang laki ng pintuan, ang laki ng daan eh. Eh di pwede mong bit-bit yung tatlong kabit mo, bit-bit-bit mo pa rin yung mga kayamanan mo. Pero sa makipot na pintuan, ikaw lang ang kasya doon. Eh sabi na Diyos, pumasok kayo dun sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Kaya sinabi ko sa inyo, mapalad tayo. Kasi tayo munting gawan, pumapasok tayo sa makipot na pintuan, makitid na daan. At marami ang doon nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kaunti lang na talagang kaya magtiis. Kaya malalaman mo sa sarili mo kung pupunta ka sa langit natitiis mo lahat. Kasi yung pagtitiis ang pinaka-importante, sabi sa Philippians 1:29. Hindi lang pananampalataya kung pagtitiis din kay Kristo Jesus. Kasi yung mga sumampalataya, si Satanas, si Lucifer na hindi nakatiis Pati yung 1/3 angels hindi nakatiis Tumalikod, nagrebelde. Marami sa iglesia natin hindi na nakatiis, tumalikod na. Bakit? Hindi mga anak ng Diyos yun. Kasi kung anak ng Diyos yung mananatili, ba nanatili yung 2/3 angels? Eh mga tagasunod sa Diyos yun Bakit ang daming nanatili sa atin? Tagasunod tayo sa Diyos Yung halamang hindi itinanim ng Ama, bubunutin niya. Ayaw niya magsama ng damo. O kunwaring Kristiyano o hypocrite. Ang gusto ng Diyos, purong-purong anak niya. Kasi purong-purong Diyos yan. Kaya nga, grabe ang bibigay sa atin sa langit forever and ever. Wala nang pag-iyak doon, walang trabaho. Hindi yung matutulog ka, gigising ka para magtrabaho. Kakain ka pa para lumakas. Wala nang ganun doon. Lahat ng bagay nung nakaraan, hindi na ipapaalala pang muli. Magkakaroon na ng bagong Diyos,
bagong pangalan si Kristo, bagong pangalan tayo, nakatira tayo sa bagong Jerusalem, gagawa ng bagong mga langit, bagong lupa. Tapos bababa ang New Jerusalem. Forever and ever. Ito, opinion ko ha. Tingin ko ang gagawin ng Diyos ng mga langit, napakasangkaterbang mga langit. Bakit? Wala tayong gagawin doon kundi magsumamba sa Diyos, tapos mamasyal. Magchika-chika. Di, kung ako ang Diyos pakakapaling ko yung langit para maraming puntahan ng mga anak ko. Sangkaterba yung langit doon. Para punta, forever and ever ka mamamasyal lang doon, tsaka sasamba sa Diyos Ang sayang si Lucifer, itinalaga siya para sa pagsamba sa buong buong langit, kasama lahat ng mga anghel. Ang magiging music director si Lucifer. Inihanda ng Diyos yun, tabrets and thy path was prepared until you sin. Filthiness is in you. Nagkaroon ng filthiness, nagkaroon ng bahay dungis, yung kaputian ni Lucifer. Kasi gusto niya maging Diyos. Nanggaling sa kanyang sarili kasalanan Kaya nga, ang kalawang nanggagaling sa bakal niya, sa mismong sarili niya. Kaya sabi ko nga sa inyo, walang pwedeng sumira sa inyo. Kahit i-chismis kayo ng i-chismis na kahit sino hindi kayo bakit? Ikaw ang sisira sa sarili mo. Walang ibang sisira sa iyo kundi ang sarili mo. Kaya sabi ng Diyos, mag-iingat kayo sa inyong sarili. Baka itakwil kayo. Baka hindi nyo nalalaman, nakala mo, nakatayo ka, nakabaliktad ka na pala, nakataob ka na. So napaka-importante, chikin mo yung buhay mo. Ang maging purpose of life mo dito, pagpunta sa langit. Ano ba pinakamahalaga? Kaya ngayon nagtanong sa akin, kung bibigyan ka ng pagkakataon mabuhay, anong gusto mong buhay? Bilyonaryo ba gusto ko? Trilyonaryo? Sabi ko ako, ang gusto kong buhay, itong buhay ko. Sabi niya, bakit naman? Kasi itong buhay ko walang kwenta. Ang buhay ko puro pasakit, puro problema. Kasi papalitan ng Diyos yun, dadalhin ako sa langit. So hindi ko kailangan maging bilyonaryo o trilyonaryo. Baka pag naging bilyonaryo ka nga, hindi ka na makapunta sa langit. Bakit? Sabi sa sa Ecclesiastes, yung maraming pera, hindi patutulugin. Ecclesiastes 5:10 to 11. Pero mo, pag marami, ako naranasan ko, ang dami kong pera nung araw Hindi ako umuwi sa amin. Inaabot ako ng isang gabi, 2 gabi sa sugalan. Walang uwian yun. Hindi ako pinatutulog pag may pera ako. Hindi ako nakakatulog talaga. Ang dami mong pera, ang dami mong gagawin. Mag-nightclub, maglalasing, magsusugal. Lahat ng bisyo gagawin. Ang dami mong pera Naranasan ko lahat yun. Talagang hindi. Kaya sabi ko, walang kwenta yung pera, yung love of money. Walang kwenta. Kaya nung tumagin ako ng Diyos, nandun ako sa height na I'm on top of the world. Alam ko na sistema kung paano maging milyonaryo. Kasi yun ang gusto ko, by hook or by crook, yayaman ako. Bata pa akong maliit, yun na yung aking pangarap sa buhay. Pag tinatanong ako ng mga teacher, counselor, guidance counselor, ano ba plano mo sa buhay mo? Ano ba gusto mo paglaki? Pagdating ng araw? Gusto mo ba maging doktor? Gusto ba maging engineer? Ikaw, wala ako. Ano ba gusto mo Ikaw, by hook or by crook, yayaman ako. Yun ang gusto ko. Nagawa ko yun. Maliit pa akong bata, nagawa ko nang mang-hold up Nung nasa height na ako nang gagawa ng kasalanan ng point of no return na, pinigilan na ako ng Diyos kasi big time na yun. Mang-hold up na kami ng bangko Sira-sira na buhay ko. Pero kung mahal ako ng Diyos, may plano, inalis ako doon. Pero pagdating doon sa assessor, pagkakataon ko na rin maging milyonaryo. Pinapili nga ako ni Satan, lahat ng kayamanan nasa akin. Kasi tuloy mo lang yan. Sambahin mo lang ako. Hindi. I will only worship one God. Pinili ko pa rin. Nag-resign ako. Pag-resign ko, sumunod si Manuel sa akin, nag-resign na rin. Alam niyo kung magkano nakuha ni Manuel nung mag-resign kami sa GSIS, 500. Ako, alam niyo kung ano nakuha ko, may utang pa akong 15,000. Sabi sa akin ni Beverly, yung officer in charge sa GSI, Mr. Romali, ay ko bakit? Huwag yun na kayang kunin, tapusin yung resignation niyo. Bakit? May babayaran ka 15,000. Alam mo, ginawa ko, hindi ko na nga rin tinapos. Hindi ko natapos yung resignation. Kaya lang pwedeng gamitin yun doon. Alam mo naman ng mga tao, pwede na lang buririhin yun. Na hindi pa ako talaga terminated o resign.
Pwede nilang gawin yan. Bale, wala na sa akin. Kahit ano gawin. Basta ako, pupunta ako sa langit. Ang goal ko lang sa buhay, pupunta ako sa langit. Kahit anong mangyari, pupunta ako sa langit. Para si Jacob, ayaw niyang bitawan yung anghel. Nagpupumili. Hindi, pagpalain mo ko. Hindi kita bibitaw. Pagpalain mo ko. Tinire siya sa pigi, napilay siya, na-stroke. Hindi pa rin niya binitawan. Hanggang sa tumayaw na yung anghel. Kaya sabi ng anghel, nagtagumpay ka ako. Nagtagumpay ka sa Diyos. Hindi ka natatawaging ako, kundi Israel. Even the name have changed. Kaya yun ang talagang hindi ko maintindihan, hindi na karoon ng revelation si Lito, yung dati nating kapatid. Pinapalitan talaga ang pangalan. Ayaw niyang pumayag na ang LCJ yung nung palitang ACLJ. Hindi niya alam ang work of God eh. Hindi niya kita yung revelation dun eh. Hindi niya napapasa yung gawa ng Diyos. May gawaan Diyos eh. Nagpapalit ng pangalan. Tignan niyo, pag may nangyaring isang bagay, sasabihin ng Diyos, this will be named after you. Bethlehem, Bethel. So, nagpapalit ang Diyos ng pangalan. So, pinalitan ng Diyos ang AC. Bakit? Patapos na. Amen, come Lord Jesus na eh. Yung nung CHCCP pa, nagtatanggap pa ng maraming members ng Diyos. Tumatawag pa. Many are called. And then few are chosen. Pinili lang, inilagay sa LCJ Ministry. And fewer is faithful, inilagay sa ACLJ. Kung makikita lang nila yung revelation doon, napakarami nun si HCCP. 1,000 members nun eh. Ang daming member nung araw. Kasi of the Philippines, pinire-represent yun. Pero nung palitan na ng ligaya ni Cristo Jesus, gusto na maging ligaya ni Cristo Jesus, ang dami pa rin nahulog. Pero kung patapos na, yung hindi tapat, inalis din. Inilagay sa ACLJ. Amen. Come Lord Jesus. Amen. Amen. Ibigay ninyo sa akin ng buong buo. Huwag ninyong hatiin. Hawak ko ang inyong buhay. Amen. Good morning mga kapatid. Sa buhay natin mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Sa katunayan, mahal na mahal din tayo ng Panginoong Jesus. Kasi yun ang sinabi niya sa salita niya. Sabi niya, humingi kayo sa aking Ama, sa aking pangalan, at ibibigay niya sa inyo ang inyong kahilingan upang malubos ang inyong kagalakan. Kasi hindi lang naman puro hirap o pagduro sa buhay natin sa lupa o puro tiisin. Gusto rin ng Diyos na magkaroon tayo ng kasiyahan, kaligayahan. At ibibigay ng Diyos ang lahat ng ninanasa ng ating puso, magpakabanal-banal lang tayo. Delight in the Lord and He will give the desire of your heart. How do you delight in the Lord? Psalm 1:2. Ang kaluguran ko ay sundin ang kautusan ng Panginoon at bulayin ito araw at gabi. Sabi, ang gusto ng Diyos kasi, lagi tayong manalangin. Kasi yung panalangin natin, dinadala ng ministering angels doon sa langit. Tapos inilalagay sa golden vial o sa gintong tasa. Tapos inaalay ng Panginoong Jesus doon yun, dinadala ng mga sa mercy seat, sa Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant na yun, yun ang gawa ng Diyos. Yun ang replikang ginawa ni Moses. Kasi nung araw, ang Ark of Covenant si Jesus Christ eh. Eh nung lipulin sila ng Babylonia, inalis na ng Diyos yung tinago ng Diyos yung Ark of, kasi dadating na yung tunay na Ark of Covenant si Kristo. Ngayon, ang sabi ng Diyos sa atin, walang tigil na panalangin. Kasi ang panalangin lagi ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kasi ayun ang mabango sa Diyos eh. Yung panalangin ng mga banal. Sabi yun sa Proverbs 15:8. Ang hain ng masama, karumal-dumal sa Diyos. Ang hain ng matuwid ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Nakakalugod sa Diyos yung ating mga ikap at handog. Yung ating pagpupuri ng mga labi, ng pagsamba, pagpupuri, pag-aalay, paghahandog, ay nakakalugod sa Diyos. Nakasulat siya sa Hebrews 13:16, tsaka Philippians 4:18, sabi niya, ako'y busog, nakatanggap ako kay Eprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na siyang kalugod-lugod sa Diyos at mabango samyo ng amoy sa Diyos. So yung mga prayers of saints, napakabango sa Diyos doon, sinasamahan ng incense sa langit yun. Frankincense meal. Basahin natin yun Revelation 8:3-5.
At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuod ng kamangyan at binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag sa mga panalangin ng mga banal na mga nasa banal sa ibabaw ng dambanang ginto. At ito'y nasa harap ng luklukan. So yung dambanang ginto, yun yung Ark of Covenant, nandun ang Ark of Covenant. Yung mercy seat, yun yung luklukan ng awa. Dinadala ng mga anghel yun kasi iaalay ng high priest yun eh. Si Jesus Christ ang high priest, meron dong Ark of Covenant talaga, iaalay ni Kristo lahat ng handog at hain ng mga banal. At tiyak na susundin ng Diyos yun. Kasi ang gusto lang ni Kristo, humingi kayo sa Ama. Hindi kayo tumatanggap, ayaw niyong humingi. Humingi kayo sapagkat ako'y lalapit sa Ama sa aking pangalan. Ibibigay niyo sa inyo ang nais ng inyong puso. So gawin natin yun. Kasi gusto ng Diyos din maging masaya tayo. Gustong malubos ang ating kagalakan sa lupa. Yung desire of your heart, ano ba yung talagang desire ng puso mo? Ibibigay ng Diyos yun. Sabi sa ano yun eh, Psalm 37:4. Delight in the Lord, I will give the desire of your heart. And the desire of our heart, ang Diyos na nakakaalam nun, tsaka ikaw. Kaya hingin mo, humingi ka sa Ama. Seek, you shall find, ask, you shall be given. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Magkaroon tayo ng lubos na kagalakan dito sa lupa. Kasi hindi lang naman puro hirap o pasakit ang dadanasin natin dito. Dadanas din tayo ng masaganang buhay dito. Spiritually, physically, materially. Pero hingin mo, ang gusto ng Panginoon, humihingi ka. At kung humihingi ka, dapat may pananampalataya. Sapagkat ang walang pananampalataya, hindi nakakalugod sa Diyos. At humingi siyang naniniwalang may Diyos na ibibigay sa Kanya. So mag-practice tayo. Kasi alam nyo yung panalangin natin, umaakyat sa langit yun, naiipon yun. Sa tasang ginto, basahin ko sa inyo. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng mga anghel sa harapan ng Diyos. At kinuha ng anghel ang pagsuot ng kamangyan, pinununo niya ng apoy ng dambana at itinapon sa lupa at nagkaroon ng mga bulog, mga tinig at mga kidlat isang lindol. Revelation 5:8, ito nakalagay. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda na nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng banal. Biruin mo, concern pa sa atin pala yung 4 living creatures, saka 24 elders. Tigi-tigisa sila ng golden vials na punong-puno yun ng panalangin ng mga banal. So, pag inalay ng Panginoong Hesus yun sa dambana o sa mercy seat ng Ark of Covenant sa langit, hindi makakahindi ang Ama. Kasi kinalulugdan niya ang Panginoong Hesus eh. Siya ang mediator ng man to God eh. Kaya ang gusto ng Panginoon, mamamagitan siya sa Ama, humingi kayo sa akin. Basahin natin yun, John 16:24. Ito sabi niya, pisahan natin sa 23. At sa araw na yun, hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan, katotohanan. Pag sinabi ng Panginoon, katotohanan, katotohanan, verily, verily, tiyak yun. Siguradong sinasabi niya, totoong totoo. Dinodouble pa niya, kinukompare niya. Verily, verily. Na sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anumang sa Ama, ibibigay niya kayo sa aking pangalan. So, verily, verily, sigurado yun. Kasi pag nagsalita ang Diyos, verily, verily, sigurado yun. Kaya ang witness, 2 or 3. Nagwi-witness na, 2 eh. Verily, verily. Ano man ang inyong hingi sa aking Ama, sa aking pangalan, ibibigay sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi anuman sa pangalan ko. Kayo'y magsihingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So ang gusto ng Diyos, ng Ama at ng Panginoon, malubos ang kagalakan natin dito sa lupa. Kahit naghihirap tayo sa pagsunod sa Kanya, nagtitiis, nagtitiyaga, persecution, hirap, sakit, lahat ng tiisin, magkaroon tayo rin ng kagalakan sa puso. Hingin mo ano man ang ninanasa ng puso mo, yung pinaka gustong gusto mo sa buhay mo. Yun ang hingin mo sa Diyos, tiyak na ibibigay yun. Kasi nga umaakyat sa langit. Alam niyo nung nanalangin si Daniel,
nanalangin si Daniel, hinarang ng Prince of Persia, ni Satanas yung prayer niya. Kasi dinadala ng anghel sa langit yun. Isinugo si Gabriel para alalayan si Daniel yung salita. Inabot ng 21 days. Kasi pagbuno siya sa Prince of Persia, dumating si Archangel Michael. Yun, tinalo yung, naganap yung prayer ni Daniel. So, ibig sabihin, may mga prayer tayo na hindi agad dumarating. Bakit? Hinaharang ng demonyo eh. Kasi umaakyat yung papuntang langit. Inalalayan ni Gabriel. Malakas si Satanas. Dumating si Michael, tapos si Satanas. Pagdating kasi doon, yung 24 elders, saka yung 4 living, meron din silang hawak na golden vials na punong-puno ng panalangin ng mga inaalay sa mercy seat. Si Kristo nag-aalay nun. Siya ang high priest eh. Kasi nung araw ng Old Testament, kapag meron tinatawag na atonement for a year, lahat ng kasalanan ng Israel kasi patatawarin for 1 year. Ang ginagamit nun, dugo lang ng mga hayop. Kaya once a year, nag-aalay ang high priest ng ng bull o baka, tsaka goat, kambing. Yung bull para sa kasalanan ng buong Israel, yung kambing sa kasalanan ng high priest. Meron ng high priest sa langit na hindi nagkakasala. Nabiyak na yung veil eh. Pwede nang pumasok tayo dun. Lahat na, Hentil o Israel, pag na kay Kristo, makakapasok ka na sa langit sa Holy of the Holies. Kaya nakalulugod sa Diyos kapag nag-iikap o tandog ka. Sabi sa Hebrews 13:16, basahin natin yan. Kasi kalugod-lugod sa Diyos yung pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya sabi, nahanap-hanap ng Diyos ang sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Gustong-gusto niya yung hain natin ng pagpupuri, hain ng pasasalamat, ng ikapot handog, nakalulugod sa Diyos yun. Hebrews 13:16. Dapat ang paggawa ng mabuti. Anong paggawa ng mabuti? Pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, yun ang mabuti. At ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Yung pagsunod daw natin sa Word of God, pagpapakabanal, at yung pag-aalay, paghahain ng mga ikapot handog sa high priest, nakalulugod na lubos sa Diyos yun. Kinumpirm yun sa Philippians 4:18. Basahin natin. Sa akin ba yun? SOS. Dobat. Change mic. Okay. Ito sabi niya sa Philippians 4. Pagandahin mo ang sound. In-normalize mo nga. Huwag sobrang treble, huwag sobrang bass. May vibration. Nagbe-reverberate eh. Bawasin mo yung echo. Echo out. Dadapwat mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Sapagkat tumanggap kay Eprodito ng mga bagay na galing sa inyo. Tumatanggap si Epaprodito ng mga ikapot handog. Ang Pilipos lang ang nag-ikapot handog kay Pablo. At ang Pilipos lang nag-alaga sa kanya. Ganon katindi ang Pilipos, kaya pinagpala ng lubos. Nagaling sa inyo ng isang samyo ng masarap na amoy. Isang handog na kaaya-aya na lubang nakakalugod sa Diyos. Binasa natin ang Hebrews 13:16, yung pagsamba, pagpupuri, pagdakila, at paghahain ng mga offering. At dito naman sa Filipos 4:18, yung ikapot handog. Totoong nakakalugod sa Diyos yun, napakabango nun. Kasi nung binasa ko sa inyo yung Revelation 8:3-5, meron doong insenso na napakabango sa Diyos yun. Yun yung alay na hain natin doon. Mabango sa Diyos yun. Yung ikapot handog, napakabango sa Diyos nun. Yung pagpupuri, pagdakila sa Espiritu, napakabango sa Diyos nun. Totoong nakakalugod sa Diyos yun. Kaya pagtatalain tayo ng Diyos. Kaya yung San Millennium, no worship, no rain. Kasi may mga titira pang Egyptian, mga Iranians, at iba pang mga nasyon na sasampalataya kay Kristo yung panahon ngayon. No worship, no rain. Pag hindi sila sumamba, walang ulan. Magugutom sila, pamin. Ganon. Kaya kapag ikaw sumasamba sa Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, umuulan ng sagana sa atin. Pag ikaw nag-iigapot naghahandog, wala ka sa sumpa. Inalis ka sa sumpa.
magiging masagana buhay mo sa lahat ng bagay. So pag nakikita ng Diyos yung mabubuting gawa natin, nakakalugod yun. Kaya humingi na kayo, sabi ng Diyos. Humingi kayo, hindi kayo humihingi. Humingi nga kayo, sabi ng upang malubos ang inyong kagalakan. Ang gusto ng Diyos kasi, makita tayo masaya sa lupa. Hindi yung puro kapigatian puro tiisin. Gusto niya naman, tumawa naman tayo at maging masaya. Ibibigay niya nasa ng iyong puso. Checkin mo sarili mo, ano ba nasa ng puso mo? Ako, I will speak of myself, ang nasa ng puso ko, maligtas ako. Maligtas ang mga anak ko. Ang si baby, nandun na, okay na, naghihintay na lang Maligtas kayong lahat. At ang gusto ko, buhay tayo kukunin ng Diyos. At ang gusto ko, matutunan natin manampalataya sa panalangin. Maniwala ka talaga. Believe. It is done unto you as you believe. Kung ikaw ay nananalangin at sumasampalataya, nakamit mo na. Kasi naipuprove yan Ikaw kasi nakakaalam ng inyong pinagpe-pray mo pag naganap, sino naganap? Di ang Diyos. Alam nga naman ganapin ni Satanas, inaagaw nga Nung nag-pray nga si Daniel, inaagaw ni Satanas yung prayer, ayaw paratangin dun sa PNCC, sa langit Isinugo ng Diyos si Gabriel. 21 days nakipagbuno. Hindi makaya ni Gabriel si Lucifer. Malakas Si Michael pinadala. Patay siya kay Michael, Prince of the Angels yun The chief prince of the angels, si Michael. Si Lucifer, wala na. Si Satanas na siya. Nangitim na siya, nasunog siya. Darkness na nasa kanya, wala na yung light sa kanya Kasi light bringer siya. Tagapagdala siya ng liwanag, napunde. Nagnova. Kaya maitim na siya, punong-puno ng darkness ang buhay niya. Wala nang liwanag sa kanya Yun ang cause. Kasi isipin natin, bakit nilikha ng Diyos si Lucifer tapos gumawa ng kasalanan? Kasi pinili niya, may free will Ang gusto niya yung darkness, hindi yung light. Kaya siya yung prince of this world Prince of darkness. He is the king of this world. Siya ang Diyos ng sanlibutan. Darkness itong nasa sanlibutan Kaya nga desert kung tawagin to Ilang nasa ilang. Ibig sabihin darkness nasa ilang. Nasa disyerto, nasa gubat. Ang ilaw natin dito, si Kristo Ang salita ng Diyos is the lamp of our feet. Kaya habang nandito tayo sa lupa, lahat ng sinasabi ng Panginoon Diyos, gawin mo lang. Believe. And it shall happen to you. Kasi minsan lang tayo binuhay ng Diyos. Minsan lang yung faith. Hindi na uulitin It is appointed unto man to live once and after death, judgment. Pag namatay ang tao, judgment na yun. May pupuntang anghel. Kapag aakain ng anghel, yung kaluluwa natin, dadalhin tayo sa ilalim ng altar. Kung saan nandun yung mga 24 elders, saka yung 4 living creature, at yung mga anghel natin. Nag-aalay dun yun ng panalangin natin, binibigay sa Panginoon. Kasi inaalay ng Panginoon ito sa Ama, lahat ng prayers natin, lahat ng pagsamba. Kaya nga kasama natin Kung 2 o 3 sa lupa, ang nabubuhay kasama ni Kristo, kasama natin si Kristo. Pag sumasamba tayo, sumasamba si Kristo sa Ama. At ang laksalak sa mga anghel. Ganon din sa langit. Kasi siya yung high priest Mag-aalay siya doon sa sa Ark of the Covenant sa langit. Revelation 11:19. At binuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang taba ng kanyang tipan, the Ark of the Covenant. Kasi yung Ark of the Covenant, gawa ng Diyos yun sa langit. Yung ipinagawa ng Diyos kay Moses, replica. Temporary lang yun kasi si Kristo yun Kaya itinago na ng Diyos yung Ark of the Covenant. Sinasabi sa internet, nasa Ethiopian chapel. Hindi pwedeng gawin ng Diyos yun. Itatago niya na yun kasi lalabas na yung tunay na Ark of Covenant, si Kristo na Hindi na kailangan ng Ark of Covenant. Ayan na si Kristo Ano pa? Katulad ng brazen snake, yung Nehustone. Hindi na kailangan yun. Dinuro na Hezekiah, idolatry mangyayari. Tapos na yun Tapos na yung paggamit doon. Si Kristo lumabas na Siya yung brazen snake Inilagay sa katawan niya lahat ng kasalanan. Kaya yung katawan niya, yun yung napihak, na-veil. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, inaalay ang katawang walang kasalanan. Napahak na yung veil. Nasira yung katawan na ni Kristo, destroy na, namatay. Kaya sa kamatayan ni Kristo, siya yung high priest, pumasok na sa Holy of the Holies,
pwede na tayong pumasok sa Holy of the Holies. Ngayon, ang gusto ng Diyos, maging masaya naman tayo dito sa lupa. Kasi sabi sa Ecclesiastes 1:13, tsaka Ecclesiastes 3:10, ano itong ibinigay ng tao, ng Diyos sa tao, na puro paghihirap, na pagsasanay. So, ang lahat ng hirap nasa mundo. Itong mundong ito, napakahirap dito, ng mundong ito. Kahit yung pinakamayaman na yan, mga bilyonaryo, naghihirap yan. Hindi man sa pera, sa kalooban, sa pag-iisip. Kasi napakahirap dito, sabi, sa mundo, meron kayong kapigatian. Pero lakasan nyo ang inyong loob, pagkat nadaig ko sa libutan. By faith, nadaig na natin. At ang pananampalataya niya sa salita ng Diyos. Kaya yung lahat ng sinasabi ng salita na habang buhay pa tayo, gawin nyo na. Gawin mo na ng may ibig sabihin, naniniwala kang lubot. Kaya mo ginagawa. Kaya sabi, yung walang pananampalataya, hindi nakakalugod sa Diyos yun. Hebrews 11:6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaari maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya'y nagbibigay ganti sa lahat na sa Kanya'y nagsisihanap. So kung sumasampalataya ka, hinahanap, humingi ka na kahit ano. Kahit ano. Siya nga ang gumawa ng lahat ng bagay, hindi niya kaya ibigay kahit ano. Kahit ano yung ninanasa ng puso mo? Psalm 37:4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka na niya ng nasa ng iyong puso. Ano ibig sabihin magpakaligaya? Psalm 1:2. Psalm 1:2. Kundi ang kanyang kasiyahan ay sa mga kautusan ng Panginoon. At kautusan niya ay nagbubulay siya araw at gabi. So delight in the Lord daw, magpakaligaya ka sa ang kaluguran mo, ang kaligayahan mo ay ang pagsunod sa utos ng Diyos at ang pagbubulay-bulay araw at gabi. Tiyak magpo-prosper ang buhay mo. Yun ang sabi kay Joshua, di ba? Huwag kang matakot, Joshua. Sumasa iyo kasaan ka man parod at huwag mo kalilimutan ang aklat ng Diyos. Magbulay ka araw at gabi upang iyong masunod at sumagana ang iyong buhay. Kasi habang sumusunod ka sa Word of God, pasagana na pasagana ang buhay natin. At ang unang sumasagana, yung spiritual richness. Nagiging matatag tayo sa pananampalataya, nakakakilos ang Espiritu Santo, lahat ng kaloob ng Espiritu nagagawa. Tapos pagpapalain ng katawan natin. Ngayon, kaya tayo dumadanas dito sa hirap ng katawan, yun yung sinabi ni Pablo na sa pamamagitan ng kakulangan ng hirap ni Kristo, tinitiis ko ang sakit sa katawan. Kasi meron siyang thorn of the flesh. Napakahirap noon. Ako din may thorn of the flesh. 3 nga thorn of the flesh ko eh. Yung rhinitis, walang gamot dun eh. Yung tinnitus, walang gamot dun. Tapos yung sakit ko, yung lumbar spine, cervical spine, wala din gamot dun. So ang Diyos lang ang pag-asa ko eh. Ang dami kong thorn of the flesh, siguro sabi ko talaga siguro ganun eh. Pag nagpapakabanal-banal ka, katulad ni Pablo, hindi naman namatay si Pablo sa thorn of the flesh niya eh. Yung sugat na hindi gumagaling, hindi siya doon namatay. Ayon sa history, pinugutan daw ng ulo. Ewan natin, history yun eh. Ako hindi rin ako mamamatay dyan. Kalooban nga ng Diyos, buhay pa tayong kunin. Hinihintay ko lang na kunin tayo ng Diyos na buhay. Kahit may sakit, huwag mo intindihin sakit mo. Kasi ang kalaban natin talaga yan eh, si Satanas. Hindi titigil si Satanas, hindi tayo maitumba. Kasi naitumba na siya, wala na siyang pag-asa eh. Sabi sa Colossians 2:15, ilagay sa hayag na kahihiyan ni Kristo, sabi. Colossians 2:15. Colossians 2:15. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y inilagay niya sa hayag na kahihiyan.
na nagtagumpay siya sa bagay na ito. Iniligay sa kahihiyan si Lucifer, si Satanas. Kasi hanga ang mga anghel kay Lucifer eh. Para makumbinsi ni Lucifer yung mga yun, hanga sa kanya. Kasi napakataas ng pwesto ni Lucifer sa langit. Archangel din yun eh. Siya ang naglilid ng worship sa langit eh. Kaso hindi na matutuloy yung big time worship. Si Satanas na siya eh. Ipinaksak na siya ni Michael dito sa second heaven, first heaven. At pagkatapos, sa tribulation, ibabaksak naman niya sa lupa para maganap na yun sa Antichrist. Kasi walang magagawa si Lucifer, talo na nga eh. Wala siya magagawa. Ang guguluhin niya tayo, mga anak ng Diyos. Hindi rin naman niya magugulo. Bakit? Protected na tayo eh, tapos na laban eh. Ang gagawin na lang natin, manampalatayang lubos. Huwag kang matakot. Sumampalataya ka lang. Yun yung nandun sa synagogue eh. Si Jairus, yung anak niya namatay eh. Tumatawa yung mga tao dahil sabi ni Cristo, hindi patay ang anak mo, natutulog lang. Pinagtatawa na ng mga bubulong-bulong, hindi inintindi ni Cristo. Sinabihan niya si Jairus, huwag kang matakot, sumampalataya ka lang, buhay ang anak mo. O pagdating doon, sinabi ng Panginoon, tumayo ka. Pahiya ngayon yung mga tao doon. Sa kanila, patay na eh. Paano pa mabubuhay? Ba't daw binabagambag pa si Cristo? Pinagtatawanan. Inilagay sa kahihiyan si Satanas. Kasi inilagay ni Satanas si Cristo kahihiyan. Nung ipako si Jesus Christ sa fruit, walang sa plot. Nung araw kasi, ang mga ginagamit na brick, tela rin na parang pinagsusunsusun, na parang bahag. Pero ang ginawa ng mga Roman soldiers, inilagay sa kahihiyan, hubad. Ang ginawa naman ni Jesus Christ kay Satanas, hinubaran din siya doon sa langit. Pagkasamsam ng pamunuan at kapangyarihan, dinala sila doon sa langit. Ipinakita doon sa langit. Nakita ng mga anghel yun. Kasi hanga sila kay Lucifer eh. Ang dami nga naging follower, 1/3 pa eh. Papalitan ng Diyos yun ng mga taong anak niya. Kasi kung tawagin niya rin ng mga anghel doon, mga anak niya, bakit? Wala pang tao nun. Hindi, ang alam ng ang anghel kasi tagapagtulong lang. Nilikha lang sila para sa atin. Sabi sa Hebrews 1:14. Di ba ang mga espiritu itong tagapaglingkod ay para sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Kaya inggit na inggit si Lucifer eh. Siya na napakatalino, napakaganda. Tapos yung taong galing lang sa lupa, sa alikabok, ang mag-ahari sa langit. Inggit na inggit si Lucifer, kaya pinipilit niyang durugin tayo. Hindi niya naman tayo maludurog, durog na nga ulo niya eh. Ang magagawa niya, kagating yung sakong natin yung paa. Kasi nasa lupa pa tayo eh, magkakadumi. Hindi niya alam, binayan din ang solusyon ng Diyos yun. Magpanalanginan kayo, maglinisan kayo ng paa. Kasi yun ang pagmamahalan ng iglesia, pray to one another. Pag nasasanay tayo nananalangin, umaakyat sa langit lahat ng prayer natin, napupuno yung tasang ginto doon. Habang marami kang panalangin doon, naiipon yung prayers mo, ang Ama bahala kung kailan niya ibibigay sa iyo. Kaya nga inihagis ng anghel yung yung tasa sa lupa, nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng pulog, hidlat. Kasi napakapangyarihan ng panalangin natin. Maglaki ang nagagawa ng panalangin ng isang matuwid. Ginawa na tayo matuwid eh. Hindi sa ating sarili. Ginawa tayo matuwid ng Ama. Ibinigay niya ang bugtong niyang anak at ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Ang dugo niya ang Alam niyo ba nung mamatay si Jesus, hindi siya namatay ng natural death? Namatay siya na ibinigay niya sa Ama. Nag-submit siya, pumayag na siya mamatay. Kasi para matupad yung nasa sa kasulatan na hindi ba papaluin ng maso yung tuhod niya. Kasi pag namatay na, pag hindi papatay, minamaso yung tuhod para alisin sa krus. Si Kristo hindi nagbakit. Iginebag na niya, di ba sabi niya, Father, into thy hand I commend my spirit. Ibinigay niya kusa ang buhay na niya. And the ghost sleep. Lumabas na yung, patay na si Kristo. Hindi siya namatay ng natural death. Inialay niya ang kamatayan niya sa Diyos. Kaya nga, into your hands I commend my spirit. Ibinigay lang ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, ibinigay ko sa Kanya, ang kaluwalhatian na sa akin, pwede ko din kunin, sabi niya. Yung kaluwalhatian, binigay ng Ama sa akin, luluwalhati. Ako nagbigay, pwede ko rin kunin. Kaya natapos na ang lahat ng gawain, tapos na eh. From Genesis to Revelation, it is finished. Ang sasabihin nila natin kay Satanas, it is written, it must be done. Kasi lahat ng evil thoughts niya, ilalagay sa iyo. Ang evil thoughts na ilalagay niya pa sa iyo, baka pa ng Word of God.
Di ba yun ang ginawa niya kay Jesus Christ? Binibigyan ng evil to pero back up ng Word of God. O ayan o, gawin mo tinapay, di ba gutom pa? Gawin mo tinapay yan. O, tumalong ka. Eh di ba't hindi magugulisan ng paa mo, sasaluhin ka na. Puro Word of God yun. Sambahin mo ako, bibigyan ko lahat yan. It is written, I will only worship God. It is written, man doesn't live by bread, but by every word that comes from the mouth of God. So lahat ng evil thoughts na inilalagay ni Satanas sa atin, ang pangkontra dyan, si Kristo, Word of God, the sword of the Spirit. Huwag mong intindihin yung evil thoughts. Hayaan mong dumami ng dumami. Hayaan mo kumapal ng kumapal. Hayaan mo lang yan. Wala namang magagawa yan. Nandyan lang yan. Huwag mong pansin na ignore mo lang. Daanan mo lang. Huwag mong tatambayan. O pagkatapos, palitan mo ng Word of God. Mawawala na, it will die a natural death. Mawawala na lahat ng evil thought. Pag nasanay na tayo doon, magiging mighty tayo. At tulad ni Michael, the prince of the angel, a mighty warrior. Joshua, the mighty warrior. Yun ang gusto natin, ng Diyos sa atin, maging mighty warrior tayo. Kasi may labanan eh. May labanan eh. At ang pakikipaglaban natin, hindi sa dugot laman eh. Kundi sa powers of the air. Principalities. Sa habang may hangin, nandiyan ang demonyo. Kaya sabi sa Iglesia, kung saan naroon nakatarungan, nandun ang kasamaan. Bakit? Eh, langit na nga, nandun pa rin ang kasamaan eh. Lumabas, pinili ni Satanas na maging maitim eh. Magdilim. Pinili niya magnova, mag-falling away. Pinili niya yun eh. Eh, ang dapat role niya, tagapaglingkod lang sa atin. Eh, ang pinili niya, maging Diyos eh. Na-disgrasya siya. Kasi sabi ng Bible, dahil sa kanyang kagandahan, sa kanyang kayamanan at talino, lumaki ulo, nag-ambisyon. I will be the most high God. I will sit in the throne of God. Maghahari ako sa bituin sa langit. Ginusto niya yun eh. Yun yung unang kasalanan. Hindi naman si Eva at si Adan ang may unang kasalanan, si Satanas. Siya yung unang kumain ng alam ng tama at mali. Kaya yun din ang ginamit niya kay Eva. Hindi naman kayo mamamatay, magiging Diyos nga kayo. Dahil naging Diyos siya sa sarili niya. Siya na ang nagbabatay kung ano tama at mali. Hindi ba ganun tayo mga tao? Bumabatay tayo kung ano tama at mali? Kung ano mabuti at masama? Eh isa lang ang mabuti nga, ang Diyos lang eh, Word of God lang eh. Kaya pupunta sa impyerno yung nabubuhay ayon sa kanilang tama at mali. Si Lucifer nga ang unang gumawa nun eh. Yun din ang ginamit niya dahil effective yun eh. Siya nga nadali niya sa sarili niya. Nauto niya yung sarili niya, di mauuto niya na si Eva. Ang pagkukulang ni Adan doon, hindi siya nanindigan. Ikaw mo alam na din ng Diyos yun, may solusyon na doon. Kasi tapos na lahat ng bagay. Siya ay nagsasalita na nakaraan na, sinisimulan niya sa simula. Sabi ni Kristo, sinasabi ko na sa inyo ngayon, upang pag nangyari, paniwalaan niyo ako nga, I am what I am. Kaya mga kapatid, manalangin tayo ng walang tigil. Pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang tigil. At lahat ng hingin nyo kahit ano. Huwag mo sabihin, ang laki nito, hindi. Eh, doubt na yun, hindi nga ibibigay. Kaya sabi, lumapit sila na may pananampalataya. Humingi kayo sa akin na may lubos na pananampalataya, natanggap nyo na, pasalamatan nyo na, sa inyo na yan. Ako, yun ang ginawa ko nga eh. Sa tuwing dadaan ako sa everything, nagpapasalamat na ako. Panginoon, salamat. You will be mine. Hihipuin ko yung fortuner doon. You will be mine. Isang araw sa akin ka. By faith yun eh. Pinaniniwala ako isang araw. Ganun din ikaw. Kahit panalangin ka ng panalangin, hindi dumarating, huwag kang titigil. Nasa Luke 18 yan. Basahin natin. Luke 18, 1 to 8. At sinabi niya sa kanila, ang isang talinghaga. Biri mo, talinghaga pala to. Na sila'y dapat magsipanalangin lagi. Always pray, without ceasing. At huwag silang manlulupay-pay. Huwag kang manghina. Kasi darating ang prayers mo, maaaring nahaharang lang yan. Kaya hindi na ilalagay. Pero maghintay ka. Si Abraham nga naghintay. Sabi, magkakaroon siya ng anak, di ba? 20 years pa dumaan. Samantabi ng Diyos, magkakaroon ka ng anak. At mula sa binhi niyo, pagpalain ng lahat. Naniniwala si Abraham, pero 20 years pa dumaan bago nagbuntis si Sarah. Si Sarah nga, hindi rin naniwala, tumawa eh. Kaya si Isaac, ibig sabihin nun, laughter.
Si Isaac lang, kasi natawa si Sarah. Sabi ng Diyos, hindi ka na saray, si Sarah ka na. Hindi ka na, hindi ka na baog. Nagbunga ka na, si Sarah ka na. Si Abraham naman, si Abraham muna yun ginawang Abraham, the father of many nations. At sinabi, may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yun, may isang babaeng balo at siya'y napaparoong madalas sa kanya na sinasabing, iganti mo ako sa aking mga kaalit. At may isang panahon na siya'y tumanggi. Datapwat pagkatapos ay sinasabi sa kanyang sarili, bagamat di ako nagtatakot sa Diyos at nagpipitagan sa tao, gayon man pagka nililigalig ako ng babaeng ito, igaganti ko siya. Baka ako'y bagabagay pa niya. So ito yung ginawa ni Jacob. Hindi pumayag si Jacob na bitawan yung anghel. Sabi ni Jacob, hindi. Palain mo muna ako, tsaka kita bibitawan. Kung hindi makagalaw yung anghel, tinira niya yung pigi. Hindi rin napigilan si Jacob. Ang lakas ng faith ng kanyang determinasyon. Hindi, pagpapalain mo ako. Kasi may attraction siya kay Esau. Kasi inagaw niya yung birthright, gagantihan siya noon. Takot siya. Kaya sabi niya, hindi, pagpalain mo ako, bibitawan kita. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka natatawaging ako, kundi Israel, nagtagumpay ka sa Diyos. Kasi nagtagumpay ka sa, nakipagbuno ka sa Diyos, nagtagumpay ka. Ibig sabihin nun, huwag tayong papayag na hindi gawin ng Diyos yung prayers natin. Dadalhin sa langit yun ng mga anghel natin. Ang daming ministering angels natin Ito, opinion ko lang to Isang prayer natin, isang ministering angel sa akin sa langit. Ito, opinion ko, hindi ko to alam. Dumating lang ngayon sa akin, kasi ang dami nating ministering angels. Sabi sa Matthew 18:10 At ang kanilang mga anghel ay nakikita palagi ang mukha ng Ama sa langit. So napakarami, hindi natin alam. So naging opinion ko lang to na every prayer natin, dadalhin ng mga anghel natin sa, kung 1,000 yung prayer mo, 1,000 yung anghel na mag-aakit ko. Tapos kinahawakan nyo ng 4 living creatures, saka 24 elders. At nagpapatira pa rin, inaala yung prayer natin kay Kristo. Si Kristo naman bilang high priest, pupunta sa Ark of Covenant, binasa ko sa inyo. Iaalay niya sa luklukan ng awa, sa mercy seat. At doon na nga, magaganap ang prayer natin. Titingin na Ama, isa-isa yun. Bawat prayer natin, kalooban ng Ama, mangyayari yun. So, pray lagi ng pray. Huwag kayong manlulupay-pay. Sabi, talinghaga nga pa ito Kasi ang talinghaga doon, yung babaeng balo, hindi pumapayag na hindi siya iganti ng Diyos. Sabi ng Diyos, masama naman ako tao. Para hindi ako mabuwisit, gaganti ko na nga ito. Kaya sabi ng Diyos, totoo, madali ko kayong igaganti sa mga kaaway ninyo. Pero pagbababa ng Panginoon, may madadatnan akong pananampalataya. Sabi ng Diyos, yun yung kasunod dun Igaganti talaga tayo ng Diyos. Pero wait, may time ng Diyos kung kailan tayo igaganti. Di ba naiinip na rin yung mga nandun sa kaluluwa, sa ilalim ng altar? Panginoon, kailan mo kami paghihiganti sa mga pinatay ng mga propetang iyon? Sabi na Diyos, wait lang kayo. Pag namatay na yung lahat ng mga tribulations tsaka tayo gaganti. So, meron timeline ng Ama meron siyang pamumuno. Hindi mo pwedeng pakailaman yun. Submissive tayo doon. Si Kristo, submissive doon. Hindi nga nagreklamo Panginoon Jesus, ba't hindi niya alam ang pagbabaan niya dinesisyon na lang Ama yun, hindi mo alam Submissive lang si Kristo, kaya nga kinalulugdan Hindi nagreklamo, napaka-submissive. Si Michael din, napaka-submissive na anghel. Biruin mo, nakikipagtalo si Lucifer sa kanya. Excuse me. Tungkol doon sa bangkay ni Moses, di ba, kung saan inilibing. Hanggang ngayon, wala nakakaalam nun. Kahit mga anghel. Hinahanap nga ni Lucifer, hindi niya makita Nakipagtalo siya kay Michael Ano sagot ni Michael sa kanya? Sawayin ka nawa ng Panginoon. Submissive si Michael sa Diyos. Kasi pwede na niya lapastanganin si Satanas na yun Pero hindi niya nilapastangan. Sawayin ka nawa ng Panginoon. Ganun ka submissive si Michael, kaya napakalakas ni Michael Hindi uubra si Satanas kay Michael. Kaya magkakaroon uli ng giyera. Yung unang giyera, inalis sila sa langit. Yung 1/3 tsaka si Satanas. Nakita ni Kristo na fallen. Parang lintik na bumababa sa langit lang. So nanatili sila dito sa earth, second heaven, first heaven.
Hindi na sila pwede sa third heaven eh. Paliit ng paliit ang lugar nila. Eh sa tribulation, mag-aalaban uli. Nasa Revelation 12 eh. Magkakaroon ng digmaan sa langit. Si Michael, the Prince of Angels, ibabaksak si Satanas at lahat ng anghel niya sa lupa. O doon na mag-ahasik ng lahat. Matindi yung tribulation period eh. Gagamitin ng Diyos yung lahat ng mga demonyo din dun. Ginagamit ng Diyos ang lahat. Si Lucifer, ginagamit na yan eh. Paano malalaman ng tama kung walang mali? Paano malalaman ng liwanag kung walang dilim? Alam nyo ba yung diamonds kung saan ang galing? Yun yung ginawa ng earth, na carbon yung kulay itim. Dinikdik ng naging isang diamonds. Kaya kapag nakakita ka ng isang napakalaking diamond, napakalaking carbon ang napitpit noon. Ang mahal noon. Magliliwanag lang ang diamonds pag inilagay mo sa itim. So malalaman, maliwanag ka kung nasa kadiliman. Eh ang kadiliman earth, malalaman nila na tayo nasa Diyos, magliliwanag tayo eh. Nasa dilim eh. Ganun ang diamonds. Kasi kung ilalagay mo sa background na puti, katulad ng ating digital na projector, kailangan doon mailabas yung itim na yun eh. Kailangan puting-puting nag-a-absorb ng itim para mailabas yung itim. Sabi ko kay Monet, kahit mahal, bumili ka na. Hindi ko mabasa. Gusto kong basahin, hindi ko mabasa. So makikita lang ang tama kapag may mali. Kaya pinahintulutan ng Diyos si Satanas para lumabas ang mga anak niya kung sino. Kasi tutoksuhin eh. Tutoksuhin ang lahat ng tao, sisirahin ni Satanas. Eh meron lalabas, mga anak ng Diyos. Kaya nalaban na ng Diyos yun kung sino mga anak niya. Sa tulong ni Satanas yun. Kasi kung walang madilim, paano makikita liwanag? Kung walang mali, paano makikita tama? At kung walang i-redeem, paano magkakaroon ng redeemer? Kung walang sakit, paano magkakadoktor? So yun ang sistema ng Diyos. Kaya hindi inalis agad si Satanas. Aalisin siya sa final judgment. Doon na siya, pag yun tapos na, kompleto na bilang ng mga anak ng Diyos, bababa na yung Jerusalem. Ayun, aalisin na yun. Permanente na siya nung ikakadena sa dagat-dagat ang apoy. Kasama lahat ng mga taong hindi sumunod sa Diyos. Na inibig sana nila ang para maligtas. Pero hindi nila inibig ang katotohanan. Binigyan sila ng Diyos ng delusyon. Nagkaroon sila ng delusyon na tanggapin ng mali. Kaya ang mga tao, pagkatapos na ang rapture, lahat na maiiwan doon, deceive lahat yun. Kaya pag-aharian ng Antichrist, deceive lahat yun eh. Deceive ng Antichrist eh. Ito yung naging tanong ko nga eh. Kasi ang Antichrist tatayo sa yun eh. Sa Holy of the Holies, gagawa uli ng Temple of Solomon eh. Kailangan ng Ark of Covenant doon. Eh, walang Ark of Covenant. Itinago na ng Diyos yun eh. Maaaring gumawa. Opinion mo to ha. Maaaring gumawa sila ng Ark of... Kasi hindi pwede mag-alay doon ng walang Ark of Covenant. Kung siya ay peking Kristo, peking din yung Ark of Covenant. Kasi yung ipinagawa ng ama kay Moses, hindi peking yun. Binigyan nga ng measurement eh. Eh kung muna sa Bible na yung measurement doon, pwede din nilang pikein din yun. Kaya nga pipikein ng Antichrist si Kristo, kaya lang mabubuko. Paano mabubuko? Dahil sasabihin ng Antichrist, I am God. Eh doon nga nagulantang ang Israel eh. Nung sabihin ni Kristo, siya yung anak ng Diyos eh. Siya ang hari ng mga Hudyo eh. Eh di kung anak ng Diyos, eh di Diyos din. Kaya blasphemy. Tapos ito, may lalabas siya ang Diyos. Malalaman nila ba? Yung unang Kristo pa lang pinapako natin, yun ang tunay na Kristo, hindi ito. So tatakas ngayon sila sa bundok. Kaya sabi ng Bible, pag nangyari na yun, yung abomination of desolation, ibig sabihin, tatayo na yung Antichrist, sasabihin niya sa sarili niya sa Diyos, yung nandito sa mga, tumakbo na kayo. Huwag na kayo magdala na kahit ano, punta na kayo sa bundok. Delikado na yung panahon na yun. Tutugisin na. Kaya yun, matitirang mga remnants ng Israel, dadalhin sa bundok. Aalagaan ng Diyos yun for 3 years and a half. Bubuhayin yun. Nabuhay nga ng Diyos ang Israel noong una. Pinakain ng mana, pinainom ng tubig. Ito pa, na hindi pwedeng buhayin ng Diyos. Nakapreserve sila para iligtas yung Israel. Kasi may pangako ang Diyos sa Israel sa mga patriarka. Hindi niya pababayaan ng bayang Israel. Pagpapalain niya. Kaya lang remnants na. Kasi sa tigas ng ulo. Kasi kaya sabi, sa katigasan ng Israel, pumasok ang kapuluan ng Hentil. Kaya ibinahalin ng Diyos sa Hentil. Dahil ang Israel kasi, yan ang talagang bayan ng Diyos eh. Eh sa sobrang tigas ng ulo, ipinakita lang niya na kung bayan ka ng Diyos eh, hindi ka na pwedeng hindi mapasama. Ipinakita ng Diyos sa Old Testament kung sino yung masunurin na alagaan niya.
Yung hindi masunurin, mamamatay din doon sa ilang. Ganon din ngayon. Naglalakbay tayo sa ilang eh. Sa earth eh. Kaya lang ang Ark of Covenant natin si Kristo na. Sila yung Ark of Covenant nila, dinadala pa nila eh. Binibit-bit nila eh. Katulad nung nakuha ng Philistines ang Ark of Covenant, akala nila okay yun eh. Eh nung makuha nila yung Ark of Covenant ng Israel, inilagay doon sa kanila kay Dagon, yung Diyos nila ng Philistines, si Dagon, isinama doon sa kapilya nila. Eh nabukasan, baklas-baklas si Dagon. Sabi nung mga Philistines, puro sumpa inaabot natin, ibalik nyo na nga yan sa Israel. Sumpa pala sa atin yan. So pinatakbo nila sa baka. Nakita ni David, sabi kunin nyo yung Ark of Covenant. Eh nung panahon na yun, hindi pa madadala sa Jerusalem. Idinilagay doon sa bahay ni Obed-Edom. For 3 months, pinagpala si Obed-Edom. Natira doon ang Ark of Covenant for 3 months. Katulad din yan nung nangyari kay Mary. Nung pumunta si Mary kay Elizabeth, 6 months na yung ni Elizabeth eh. Kaya si John the Baptist, matanda na 6 na buwan kay Kristo. 3 buwan natira si Mary to kay Elizabeth. Bago nagampanan pang nanganak siya, doon na sa Bethlehem. Ibig sabihin, nung makita kasi ni Elizabeth si Mary, si John the Baptist sumamba, nagpuri kay Kristo. Ganon din si David. Nung makuha na kay Obed-Edom, yung Ark of Covenant, nagsayaw si David, nakabrief lang. Pinagalitan siya ni Micah. Sabi niya, hindi ka nahihiya sa mga babaihan dito, ba't ganyan ka? Hindi niya alam, pagpupuri sa Diyos yun. Si John the Baptist na nga, pitos pa lang, sumambala eh. Nung makita si Kristo, dala-dala ni Virgin Mary. Dala-dala ni Virgin Mary yung Ark of Covenant, si Kristo. Kaya nagpuri si John the Baptist. Ganun din si David. Nung ipasok na sa Jerusalem, nagpuri siya ng todo kasi nakabalik na yung Ark of Covenant. Kasi magpapagawa siya ng bahay ng Diyos. Para nakapirma na yung Ark of Covenant. Si Solomon na nakagawa nun. Kaya kung tawagin yung Solomon's Temple. Templo ni Solomon. At gagawin na yan ng Antichrist sa darating ng mga panahon. Nakahanda na lahat eh. Nakaready na lahat. Ang gagawin nila pagkakasunduin ng mga Muslim. Kasi doon itatayo yung, sa Dome of the Rock, doon itatayo yung Temple of Solomon eh. Eh maitatayo mo ba din eh, ang tatapang ng Muslim. Matatapang yan eh. Ibig sabihin, magkakasundo-sundo mo na yan. Baga pa para maitayo yun. So matagal-tagal pa, ilang taon pa. Ayon sa AI Groks, in-estimate, ibinigay ni Elon Musk eh. Lahat ng kasi ang AI, nandyan lahat ng impormasyon eh. Pero sabi ng AI, by 2035 to 2030, end of the world. Eh wala naman revelation ng AI. Nagbase lang siya sa mga years sa Bible, sa mga panahon. Na-estimate niya na ang end of the hindi naman end of the world na eh. May millennium pa eh. So mali na agad ang AI. So kinuha ko ang tingin ko, yung sinasabi ng AI na end of the world pagdating ni Kristo. 2035 pa daw to 37. 2026 na ngayon, di ba? In-estimate ko, bawasan mo ng 7, di 2028 or 2030, ang rapture. Pero ito'y ayon doon sa AI, hindi naman ako naniniwala doon eh. Kaya lang kung nagbabasa nga ako ng mga news, yun ang sinasabi. Kasi yung AI growth kay Leo Max yun eh. Ay, bilyonaryo, 700 billion ang asset niyan eh. Si Elon Musk. Pero hindi niya kaya talunan ng Rothschild House. Rothschild House lang nagpapatakbo sa mundo ito. Hawak nila lahat ng bansa. Pag meron kang central bank, hawak ka ng Rothschild. Ang walang central bank lang, yung Sudan, Korea, tsaka itong Afghanistan. So pagbaksak ng US dollar, yan ang magbo-boom. Kasi wala na yung US, di nagagamitin ng US dollar, pagbaksak niyan eh. Sosolve ng Antichrist yan. Masosolve ng Antichrist, hahanga ang buong mundo dyan. Kaya tatanggapin yan eh. Hindi lang mabait, mahusay pa, matalino, may power pa. Kasi pati yung yung false prophet may power. Biruin mo para mapatay nun yung bababang 2 witness. Hindi natin alam yun. Si Moses ba yun? Si Enoch ba yun? Si Elijah ba yun? Hindi natin alam. Hindi na tayo aabutin nun eh. Kung sino man yun, mapapatay yun ng Antichrist. Biruin mo, gaano kagaling yun? Gaano ka powerful yun? Eh si Elijah nga nagpapabaksak ng apoy mula sa langit. Tapos mapapatay pa, magkakasaya sila. 3 days and a half, mag-change deal sila, exchange deal. Ang buong mundo magkakasaya. Napatay yung kalaban eh.
Tapos biglang magugulat sila, nira-rapture, nabubuhay yung dalawa, ginoglory, dinadala sa langit. Ganon mga kapatid, konting-konting panahon na lang, rapture na. Huwag kayong hindi mananalangin. Manalangin kayo ng manalangin na manalangin kasi dinadala ng anghel natin yan doon sa langit. Pagdating sa langit, kukunin niya ng 24 elders at iaahalay doon sa Mercy Seat, sa Ark of Covenant. Iaalay ni Kristo. Kasi ang ginagamit ng Diyos, mga anghel eh. Pag may gustong gawin si Kristo, ang Ama, mga anghel ang gagamitin. So, ang binabasa natin, anghel ang gumagawa, pero ang Ama gumagawa. Ipinoportray lang kung paano gawin, anghel ang gumagawa. Kaya dito sa lupa, safe tayo sa lahat ng panahon. Meron tayong ministering angel. Sabi ko nga, Lord, ano kaya, minsan, ipakita mo sa amin mga anghel namin, kapalibot namin. Habig-habig-hani, hindi nun. Kasi alam nyo, hanggang ngayon, hindi ko alam, may pakpak ba anghel? Hindi ko pa rin alam yun. May anghel ba o walang pakpak? Sabi ko, Brother Manny, may pakpak ba ang anghel? Natawa si Brother Manny. Sabi ni Brother Manny, sa tingin ko, walang pakpak ang anghel. Eh, kung paano matanggal pa yun? Tingin ko, ano yun eh, yung hierarchy, para lang sa sundalo, 5-star general, 4-star general, 3, para makita yung hierarchy, yung taas ng pamumuno, yung principalities, yung power. Yun ang opinion ko rin to, hindi ko rin alam eh. Kasi sinasabi, may pakpak eh. Pero pagdating natin sa langit, sabi ng John 16:23, sa araw na yun, hindi na kayo magtatanong na kahit anong tanong sa akin. Kaya nga, humingi nga kayo. Hindi kayo tumataka, ayaw nyo humingi. Hindi kayo sa akin, Ama, sa aking pangalan, at ibibigay niya sa inyo ano man ang inyong hilingin. In Jesus' name. Amen.